This girl, she looks just like me. Magkamukhang magkamukha kayo. At parang pinagkakakitaan ka niya. Tatapatin kita, Tata. Kailangan niya na ng agarang kidney transplant. Yung pinagkasunduan natin. Salamat, Sir Francis. May panggamot na po si Guapa. Sa totoo lang, napaka-personal niyang ginagawa mo. Yung magpanggap na asawa. Hindi mo maiiwasang maapektuhan yung damdamin mo. Nay, wala po akong nararamdaman kay Sir Francis. Parang nahulog na yung loob ko sa kanya eh. Sino nga, anak? Sino siya? Si Sir Francis! Kaya hinahanap mo yung tablet. Kasi nandun ang ebidensya na iniimputan na ako ng kapatid mo sa ulo. Lipstick ka! Anong ginagawa mo dyan? Pambihira ka rin, paharang-harang ka dyan. Patong tatanga-tanga. Ano ba naging kasalanan ko sa'yo? Kasalanan mo, nadi-display mo yung pagmumukha mo. O, Irena, kapag hindi ka tumigil, ipapabarangay kita. Tatawag ako ng barangay. Sige ka. Pasensya, Kate. Nadamay pa kita sa lahat ng mga komplikasyon sa buhay ko. Pinagdarasal ko na lagi ka maging masaya. Kasi deserve mo yun. Sir! Sir Francis! Ano isasabay mo kita, Ata? Kumukulo! Kumukulo! Asido yan. Ano kung madamay ka? Alam mo, ang hirap sa'yo, parati kang kumukontra eh. I know what I am doing. Ang asin. Alin? Yung mukha ko. Hindi, itong juice. Hindi, pati na rin yung mukha mo. Oh, kamusta? Babe, di naman ako natanggap doon sa pinag-a-applyan ko na trabaho eh. Hindi nila ako kinukuha bilang cook. Eh, palpak daw yung pag-i-English ko. What? Eh, hindi ka nila tinanggap dito? Eh, hindi naman call center yung na-applyan mo ah. Sa kusina ka naman ah. Akala ko naman napakasarap ng pagkain nila dito. Uy, kuya, huwag ka nga magsalita ng ganyan. May kasabihan naman tayo, di ba? May arakas ng gusto, ubalong mo kita para makuha mo. Eh, ang dami-dami namang ibang restaurant dyan na pwedeng pag-applyan. Isamahan mo na lang ako. Doon na nga ako, Tata. Eh, yung sinasabi ko sa iyo eh. Total naman, kakabayad lang ni Sir Francis sa iyo na nakaraan. Mabuti pa, saka ka na lang maghanap ng trabaho. At saka delikado ngayon. Nakita mo nung isang gabi, ha? Oh, muntik bang may mabuo sa'yo ng asido. Oh, Eh, kuya, madasig lang maubos ng kwarta subong. Eh, syempre, babayaran pa natin yung operasyon ni nanay. Tapos, babayaran natin yung bago nating lilipatang lugar. Kasi tayo ba natin yung utang na babayaran? Eh, syempre, kailangan ko maghanap ng trabaho ngayon, di ba? Habang maaga, habang di nauubos yung pera natin. Saka kaya ka nga nandito, di ba? Kasi para kapag dumating yung lalaking yun eh, papakita mo yung mga skills mo. aba talaga. Pagtatanggol kita, go pa. Alam mo, feeling ko yung mga adik-adik na yan eh, pinagtitripan lang yung mga pagmumukha nung ganyan kaganda eh, katulad nung sa'yo. Yung katulad nung ganito. Aba, dito sa Iloilo, napakaraming may crush sa akin dito at patay na patay. Hindi pwede nilang madali yung ganito. Ano, papayag ako? Maabus-busan nila ako ng asido? Ha? Hindi pwede yun. Ba? Hindi ko na palalagpasin ang pagkakataon na to. Kailangan tapusin ang trabaho. O eh, basta. Mag-a-apply na lang ako sa ibang restaurant. Madami naman dyan. Yun, tama. Bukas na lang. Sasamahan kita. Ito, mag-order na lang ulit ako ng juice. Oh, siya ka ba yan? Eh, parang mataba nga. Parang mas gusto ko yung, tamarind juice. Eh, pineapple kasi ito eh. Sige na, ay ako. Share lang ako, kuya. Eh, siya din ako. Gaya-gaya ka, no? Bakit? Eh, sasabi yung pantok ko. Parang... ay, ate. Din ayan ng CR sa bahay man? Doon po, ma'am. Salamat po. Ay, pwede ba din pang lalaki din, kuya eh? Tara. Tara na.
Miss! Alam niyo, palpak talagang kinuha natin para sumira doon sa mukha ni Tata eh. Hanggang ngayon, di niya nagagawa yung trabaho niya. Don't worry. Ngayon ang deadline na binigay ko sa kanila. Hindi matatapos ang gabing ito na hindi magagawa ng inutil na yon ang inutos ko sa kanya. Manda siya sa akin. Tagal. Where are you going? Papahangin. Hanggang ngayon, hindi ako kinakausap ni Francis, Mom. At alam kong hindi maayos yung relasyon namin hanggat hindi nasisira yung mukha ng tatang yan. Sabi mo nga doon sa inutusan natin, bilisan niya. Hello po, Sir Gov. May lead na po ako about to sa babae na pinapahanap nyo. Wala na siya sa Maynila. Nandito po siya ngayon sa Iloilo City. Kung nandito siya sa lugar natin, mas madali siya makikita. Kasama ba niya ang anak niya? Wala pa po akong balita about dito. Balitaan mo agad ako pag may bago kang impormasyon na nalaman. Okay po, Sir Gov. I-update ko kayo kagad. Order akong 2 shots of tequila. Bilis. Sige na, okay na yan. Bagal-bagal. Wala ka ng ligtas ngayon. Miss, What? Ano yun? Anong kaguluhan yun? What's happening? Oh, bakit ang ingay? Ba't ang gulo? Nagtatakbuhan yung mga to. Anong meron? Oh my God! Anong meron? Phoenix! Dalihan niyo! Bakit pinalis mo? Dalihan niyo! Dalihan niyo! Ano ba ginagawa niyo? Dalihan niyo! Ano yung nangyayari dun? Ano ba? Bilis na ba? Dalihan niyo! Dalihan niyo! Ano ba? Come on, Sugar! Come on! Come on! Let's go! Let's go! Let's go! Parang kilala ko yun ah. Ano nangyari? Ha? Nurse. Yung asawa ko, Venice Hermosa Palma. Ito po, sir. Tita Vivian. What happened to Venice? Someone threw acid on her face. What? The patient has suffered chemical burns to the face dahil sa asidong sinaboy sa kanyang mukha. Sinong gagawa niyan kay Venice? But is my daughter-in-law okay?
Tinulukan ko ng pasyente ng sedative para makatulong siya habang nililinisan ko ang kanyang mga sugat. Nabigyan ko na rin siya ng antibiotic at pain reliever. Asido ang binuhos sila sa asawa ko? Yes. Nung isang gabi nagtangka na magbuhos ng asido sa mukha ni Tata. Ibig sabihin ba nito si Venice talagang target nila at napagkamalan na si Tata? Baka si Tata talaga yung target nila. Napagkamalan lang si Venice. Mom, magpahinga ka na lang muna. Sino bang demonyo makakaisip ng gumawa ng ganito? Baka naman ikaw ang kailangan magpaliwanag. Di ba lagi mo kasama si Tata? Margaret. Please! This is not the right time para sermonan mo ako. Tingnan mo na kung ano nangyari sa asawa ko. Oh, saan ka pupunta? Dapat managot kung sinong gumawa nito. Mom! Mom, saan ka pupunta? Mom, saan ka pupunta? Papatayin ko yung sigareto o kung sino man yung bobong inutusan niya. Patayin ko siya. Dapat managot kung sinong gumawa nito sa'yo. Oh! Bakit? Sobrang sikat sa balita yung nangyari kay Venice. Binuhusan siya ng asido sa mukha. Ano? Ito. Tingin nga. Hala! Eh, di ba nung isang gabi may nagtangka din sa akin na gawin yan? Baka si Venice lang talaga yung pinupunterian nila. Napagkamalan ka lang. Siguro karma niya to kasi masyado na siyang nagiging sa bahay sa'yo, ate. Hoy! Hindi ka maghambasang muna. Kung ano sinasabi mo, mabihis ka na nga. Saan tayo pupunta, ate? Magsisimba tayo. Siyempre, kailangan natin ipagdasal si Nay Guapa at saka si Ma'am Venice. Ayoko naman na madagdagan din yung problema ng mga Palma. Eh, di ba nakatulong naman sila sa atin? Sige. Di ka magbibihes? Saglit lang. Grabe ka naman. O tara, tingin mo sa akin, grabe ka. Ay, babalik pa ba ng mga doktor yung mukha ni Venice?
Hindi ko alam. Pero kailangan ibalik nila. Kailangan gawin nila yun. Yan. Ayan. Balik muna doon sa tricycle, ah. Balik ako. Sige. Ate, magkano yung lahat? Teka lang, tata, nagkukwenta pa ako. Magbabayad ka na ba? Hindi pa. Teka lang, kukwenta lang ako. Dahil may discount natin, mga 10%. O sige, suki kita eh. Of course. Minus mga 50 pesos. Yan. Grabe ka naman, ang laki. Pabahal dito. Hanggang kailan ba sasabihin na tunay? Hirap din pala nagkukunwaring buhay. Kaagaw ko ang tadhana sa'yo. Sir Tata. Francis. Sir, ang layo ng mansyon nyo at talagang dumayo kayo para sa gulay tsaka prutas dito? Malapit lang dito yung ospital. I'm on my way to visit Venice. And napadaan lang ako dito, nakita ko na may vendor, so naisipan kong bilhin na lang siya. Nabalitaan ko nga po yung nangyari kay Ma'am Venice. Sana po gumaling na talaga siya at saka mahuli na yung gumawa nun sa kanya. Sana nga, Tata. Gusto ko nga din po palang magpasalamat para dun sa pera na binigay nyo. Ang laking tulong po kasi nun sa kidney transplant ni Nay Guapa eh. Gusto nga sana kitang puntahan, sir, para magpasalamat pero ayoko ng gulo. Naintindihan ko naman, Tata. Ang mahalaga, gumaling ng nanay mo. And you worked hard for that money. You deserve it, Tata. Sana maging okay na ang lahat. And I hope maging okay na si Venice. Kaya mo yan, sir. Basta lumaban ka lang. Teka. Oh, 44 na lang kulang ko isang Sige pisa. na. Ay, 44. Sige na, salamat Thank you po. Ta. Ah? Uwi na tayo. Di ba sabi mo, papainumin pa si Nay Guapa ng gamot? Sige, Champot. Sir Francis, ingat ka. Salamat, Tata. Ingat ka rin. Thank you, Te. Thank you. Mama, Sir Goff. Kumusta na si Venice? Ipapahinga na. Pang-ilang surgery niya na pala to. May mga complications, but the most important thing is stable yung kanyang vitals. I can't sleep.
I keep thinking about everything that's happening to our family. Lahat ng mga pinagdaanan namin ni Venice. Listen. You're feeling that way because we have been hard on you. We have put too much pressure on you. Lagi ka namin kinukumpara kay Vincent na hindi naman dapat. I'm sure naka-apekto to sa marriage mo kay Venice. For whatever it's worth, Francis, we just want you to know, Greg and I, that we think that you're doing an amazing job. Hello? Bakit umiiyak si Nanay Guwapa? Hindi po ba dapat masaya ka po kasi matutuloy na po yung kidney transplant mo? Anak, natutuwa lang ako. Naiiyak ako sa tuwa, anak. Eh, isipin mo naman, para tayong dumaan sa butas ng karayom. Hulog talaga ng Diyos yung mga taong tumulong sa atin. Yung nagawa nila ng paraan na maging priority ako para makakuha ng compatible na kidney. Tama po kayo, Nay. Mabait po talaga ang Diyos. We tried our very best na ibalik ang mukha ni Miss Denise. But even her voice expected to change. Despite everything that's happened, asawa mo pa rin ako. Pinagdarasal ko po na gabahin yung mga doktor para tulungan po talaga nila si Nay Guwapa para gumaling na po si Nanay. Malaking operasyon po kasi to, kaya sana po walang mangyaring masama. Si Kuya Daboy, pinabarangay. Sa pamilya natin, ilang taon na rin akong pabigat. Mahirap maging mahirap, Nay. Yung kamukha mo dating artista, Tata, magbago itsura mula nang mabuhusan ng asido. Kaya, kakapit sa asawang mayaman. Okay ka lang, anak?